Amen. Ayan. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. And today we are celebrating the goodness, yung faithfulness, yung love ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, buhay si Kristo. Amen? Pwede ba nating sabihin sa katabi, kapatid, buhay ang ating Diyos. God is alive. Amen? According to the history, at alam po natin sa kwento at kasaysayan from Matthew, Mark, Luke, and John, dinescribe po ng 4 Gospel, after 3 days, ang ating pong Panginoong Yesus ay nabuhay. Amen? Hindi siya nanatiling patay. Siya po ay nabuhay na magmuli. Amen? So yun po ang isang sa pinakamaganda na dapat po nating tingnan na ang ating Diyos ay hindi po nanatiling patay. Siya po ay muli nabuhay. Amen? So muli, ayan po, magandang umaga po. Kumusta po tayo? Pagod? Puyat? Pero salamat sa Panginoon and we're excited na sa ganitong pagtitipon, patuloy po nating maipahayag, maranasan din ang kabutihan ng Panginoong Jesus. Amen? So paalala po, pag medyo inaantok po at napapansin, pakitapik na lang po. And I think may coffee ba dyan, Kuya Sam? Opo, habang nagsasalita po ako, you can take a coffee. Pwede po, wag po kayong mahiya. Tirhan nyo lang po ako mamaya. Okay po ba? And salamat po kay Ate Angie, meron tayong breakfast. So yan, wag po muna tayong umuwi. Pwede po tayong magsalo-salo. And pagkatapos po, yung mga leaders po maiwan, tayo po ay may kaunting pagpupulong para po sa second quarter ng ating pong mga gawain. Okay? So yun, purihin po ang Diyos and salamat sa ganitong pagtitipon. Bagamat maaga, pero praise God dahil ito po ay pag-alaala natin o paggunita sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Balikan po natin yung sinabi po ng Matthew chapter 28 verse 1 hanggang 10. Ito po yung ating passage. Tingnan po natin muli. I know na lahat tayo ay familiar po dito sa passage, pero basahin po natin. If you have a Bible, please open with me in the book of Matthew chapter 28 verse 1 hanggang 10. Basahin po natin verse 1. Response po kayo in verse 2. Sabi po ng verse 1, after the Sabbath at the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. Verse 2, kayo po. His appearance was like a lightning, and his clothes were white as snow. Verse 4, and verse 5, the angel said to the woman, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. And 7, then go quickly and tell his disciple, he has risen from the dead, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Verse 8. Verse 8. Sabi po ng verse 9, suddenly Jesus met them. Greetings, he said. They come to him, clasped his feet, and worship him. Tayo po, verse 10. Then Jesus said to them, do not be afraid. Go and tell my brothers to go to the Galilee. There they will see me. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa ganitong pagkakataon na binigay mo po sa amin. Salamat po sa inyo pong presensya. At higit sa lahat sa inyo pong pagpapala sa buhay po ng bawat isa. Pag-iingat din. Salamat din o Diyos sa kapahingahan sa buong magdamag. At ngayon o Diyos sa umagang ito, tinatamasa po namin
ang inyong kabutihan, ang inyong kadakilaan, ang bagong lakas, ang bagong sigla. Kaya Panginoon, marami pong salamat. Pagpalain mo din, O Diyos, ang kapahayagan ng inyong pong mabuting balita. Nawa, O Diyos, ang inyong pong salita, ang patuloy na magbigay ng kalakasan, ng pag-asa, ng paghamon sa aming pong buhay, lalo na po sa pagpapatuloy na paglilingkod po namin sa iyo. Gamitin niyo po ang inyong pong abang lingkod sa kabila po ng aking kahinaan, limitadong kaisipan, mahayag, O Diyos, ang iyong nais at ang inyong kalooban. At ganun din sa bawat isa na makikinig. Ama, katagpuin mo po ang bawat isa sa amin. Kayo po, O Diyos, ang maging guro namin at ang inyong tinig ang siya po namin pakinggan. At hayaan mo, O Diyos, sa pamagitan ng inyong salita, patuloy namin maranasan, patuloy po namin madama ang iyong pag-ibig, ang inyong kadakilaan, at ang biyaya at hiwaga ng inyong pong mga salita ay patuloy na mananatili sa puso ng bawat isa sa amin. And Ama, anumang uri o gawa ng kaaway, winawasak po namin sa tanging pangalan mo. At wala pong karapatan na manatili sa aming pong kalagitnaan. Muli, O Diyos, sa inyo po ang papulit pagsamba. Marami pong salamat. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin na mayroong pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat na nagmamahal sa ating Diyos ay magsabi na, Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Amen. Chapter 28, verse 1 to 10, makikita po natin at binasa po natin that is the story na kung paano po ay nagpakita, inireveal at pinahayag sa atin kung paano po ang ating Panginoon ay nabuhay. Verse 6, napakaganda po ng sinabi ng verse 6. Ano po ang sinabi? He is not here, for He is risen as He said. In verse 6, makikita po natin that is the statement ng kung paano po ay pinapahayag, buhay po ang ating Panginoong Jesus. In verse 6, describe, wala na po dito ang Panginoon na hinahanap nyo. Siya po ay buhay. Mga kapatid, my beloved, today, we're not just remembering an event. We are celebrating a victory. Amen. So, pwede po ba natin sabihin victory? Victory. So, tayo po ay nagtagumpay na. So, today, my beloved, we are not just celebrating an event. We are celebrating a victory. That's why Easter is not just about tradition. It is not about religion. It is about resurrection power. So, ulitin ko po, Easter is not just about tradition. Yes, tuwi pong darating po ang mahal na araw, hindi po nawawala ang ganitong selebrasyon. But tandaan po natin, yung Easter Sunday po, o sunrise worship, o yung resurrection po, hindi lang po siya about tradition. Today, hindi lang po natin siya ginaganap bilang isang tradisyon. Today, we are not just remembering ang event. We are celebrating a victory. Dahil nung nabuhay po ang Panginoong Hesus, that is our victory. Amen? It is not about religion. It is about resurrection power. Because the empty tomb is not just history. It is a declaration. Nung si Kristo po ay nabuhay, nung ang ating Panginoon po ay bumangon mula dun sa libingan, the empty tomb is not just history. Ang sabi po dyan, it is a declaration. Declaration of what? Una, magandang makita natin that is the declaration of death was defeated. Nung si Kristo po ay nabuhay, nung si Kristo po ay bumangon mula dun sa libingan, that is the declaration. It is declaration. Death was defeated. Second, sin was broken. Tinapos na po ng Panginoon. And maganda po pangatlo, hope was restored. And Jesus
prove He is the Lord over all. So, ibig sabihin, una, tinapos na po ng Panginoon, nagwagi po ang Diyos. Kaya po, nung dun sa 7 last word, sinabi ni Jesus, Tetelestai, it is finished. Tama? Death was defeated. Tapos na. And that is victory. Sin was broken. Ibig sabihin, hindi na po tayo alipin. Let us all remember, kapatid, nung si Kristo po ay nabuhay, the empty tomb is not just an history. It is a declaration. Sin was broken. You are not living o hindi na dapat tayo alipin ng kasalanan because ginapi na o tinalo na because nagtagumpay na ang Panginoon. That's why today, we're not just remembering the event. We are celebrating a victory. So we are victorious. Amen? We are victorious. And pangatlong bagay, hope was restored. Nagkaroon muli ng pag-asa. And Jesus proved He is the Lord all over all. So maganda po makita natin yung panghuli, wala pong iba maliban po kay Kristo. Kung titignan po natin sa kasaysayan, pag pinag-usapan na pinag-aralan natin yung Christianity o yung word religion, makikita natin sa mga kasaysayan, sa mga pag-aaral, o sa mga religious group, sa mga pananampalataya, sa mga kinikilalang Kristo sinasamba, kakaiba at talagang kakaiba ang ating Diyos. Bakit? Lahat po sila ay namatay, pero malibang kay Kristo, siya lamang po ang nabuhay. Siya lamang po ang nabuhay. That's why, yung ating pong pananampalataya ay nagkaroon ng katuturan. That's why, yung ating pong pananalig kay Kristo ay meron pong kabuluhan. Merong kasaysayan, merong saysay, merong pong patutunguhan. Because yung ating pong pananampalataya ay totoo. Because sumasampalataya tayo sa Diyos na buhay. Amen? So the empty tomb is not just an history. It is a declaration. Death was defeated. Tapos na po. Kaya sabi ng Bible, di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Yes, totoo naman po yun, na tayo po ay mamamatay. When Adam and Eve ay nagkasala po in the Garden of Eden, sila po ay pinalayas. Nagkaroon po ng consequences. Dahil sa kanilang pagsalungat, dahil sa kanilang pagtaliwas, dahil sa kanilang paggawa ng kasalanan, hindi pagsunod, nagkaroon ng kaparusahan. But because, dahil po in the New Testament, na-reconnect, nagkaroon ng restoration, nagkaroon po ng pagbabalik, death was defeated, sin was broken, hope was restored, and Jesus proved He is Lord over all. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen. The empty tomb is not just history. It is a declaration. Nung si Jesus po ay bumangon doon sa kanya pong libingan, that is declaration. Defeated na po ang kasalanan, tapos na po ang kamatayan, may pag-asa at pinapatunayan ng ating Panginoon na siya ang nag-iisa at tunay na Diyos. Please, tingnan po natin ito. Meron pong isang maganda pong paalala sa atin. Mayroon pong tanong. Let me ask you, parang it is a reminder po sa atin. What in your life of feels na parang, meron po bang patay? Meron po bang patay? Ano po ba ang patay sa buhay natin ngayon? There is death in our life. Patay na po ba yung pangarap natin? Your dreams? Kumusta yung ating vision? Yung ating dreams? Yung ating relationship? Relationship natin sa Diyos, number 1. Kumusta po yung relasyon natin sa Diyos? Nag-aapoy pa ba to? Nag-aalab? Nag-iinit?
Yung relasyon natin sa ating pong Creator? Kumusta po yung ating ugnayan doon sa manglilikha? Pangatlo, kumusta po yung ating pananampalataya? Yung ating pong pinakang faith? May pag-asa pa ba? There is hope? What in your life feels dead today? Patay na ba yung pangarap? Sira na ba yung future? Kumusta yung relasyon natin? Hindi lang sa Diyos, sa ating kapwa, magulang, sa ating kaibigan. Kumusta po? Kung si Jesus ay nabuhay, walang bagay sa buhay mo ang hindi kayang buhayin ng Diyos. Amen? If Jesus come out the grave, nothing in our life is beyond resurrection. Kung si Jesus ay nabuhay, walang bagay sa buhay po natin na hindi kayang buhayin ng Diyos. Kaya nga po, when Jesus rose from the dead, there is hope. Nagkaroon ng pag-asa. Kaya the empty tomb is a declaration na meron pong pag-asa. Hope was restored. Kaya po sinabi ng Panginoon, kung si Jesus ay nabuhay, walang bagay sa buhay po natin ang hindi kayang buhayin ng Diyos. Amen? Amen? Kung tayo sumasampalataya that Christ is alive, kayang ayusin ng Diyos. Why? Verse 6, ano pong sabi ng Bible? He is not here. Nung hinahanap siya, the angel said to the woman, do not be afraid. Huwag kayong matakot, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. Ano pong sagot? He is not here. Ano pong sabi dyan? He has risen. Siya po ay nabuhay. Tingnan po natin. Let us notice yung tatlong bagay. The three powerful truth. Una, He is not here. The tomb is empty. Second, He is risen. Jesus is alive. As He said, God gave His promise. Una, He is not here. The tomb is empty. Second, He is risen. Jesus is alive. And pangatlo, as He said, God gave His promise. Ano pong magandang makita natin? Una, the resurrection is not accidental. Hindi po aksidente. It is intentional. Amen. Hindi po aksidente. Not accident. It is intentional. Jesus predict. Alam na po. And Isaiah, kung babasahin po natin ang the book of Isaiah, na mention doon kung paano si Jesus, kung paano ang ating Panginoon ay nag-suffer. Isaiah predict what will happen. At alam din po na magkakaroon ng muling pagkabuhay. Jesus predicted. Second, Jesus accomplished it. And Jesus proved it. Pinatunayan po ng ating Panginoon. Amen. Pinatunayan po ng ating Diyos. So ulitin ko po, hindi aksidente ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ito ay plano ng Diyos. Amen. Hindi po isang aksidente. It is already planned. From the very beginning, from the creation, plano na po iyon. Hindi po ito nangyari. Ito po ay plano. Ulitin ko po, ang hindi aksidente ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito ay plano po ng Diyos. Why? Bakit po? Una, the resurrection from Jesus is Lord. Ibig sabihin, to prove kung bakit po merong muling pagkabuhay is to prove that Jesus is Lord. Number one, si Jesus po ay totoong Diyos. The resurrection is the greatest proof of Jesus' identity. Kung wala pong muling pagkabuhay, kung wala po ang muling pagkabuhay, hindi po magiging makabuluhan ang ating pananampalataya. The resurrection is the greatest proof
of Jesus' identity. Why? Anyone can claim to be God. Tama? Ang dami. Di ba ang daming nangangaral na sila po ay Diyos? Ang daming nagpapahayag patungkol kay Kristo. Anyone can claim to be God. But only Jesus proved it by raising from the dead. Amen? But only Jesus can prove it. That's why kailangan natin paniwalaan. Huwag ka nang magduda. Buhay ang ating Panginoon. And the resurrection proved Jesus is Lord. Amen? Anyone can claim to be God. But only Jesus proved it by raising from the dead. Ano pong sabi dyan? If Jesus rose, then He is the Lord over death. Second, He is Lord over sin. He is Lord over your life. Amen. Yun ang isang magandang bagay po na makita natin. Anyone can claim to be God. But only Jesus, only God can prove it by raising from the dead. Then Jesus, then He is Lord over death. He is Lord over sin. He is the Lord over your life. At maganda pong makita natin, sabi dyan, this changed everything. You don't follow a dead religion. You follow a living Savior. Amen. Hindi ka sumusunod o hindi dapat tayo sumusunod sa patay na relihiyon. Sumusunod tayo sa buhay na tagapagligtas. Amen. Brothers and sisters, hindi po tayo sumusunod sa patay na relihiyon, kundi sumusunod tayo sa buhay na tagapagligtas. Buhay po ang ating Diyos na sinasamba. Amen. So dapat buhay ang ating pananampalataya. At kung buhay ang ating Diyos na sinasamba, dapat merong kasiglahan kay Kristo. Amen. Ano po sabi ng angel? Do not be afraid. Huwag kayong matakot. So ang pananampalataya po ay hindi po pagkatakot. Sabi po ng Bible in Proverbs 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot kay Yahweh, the beginning or the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang tunay na pananampalataya ay nagdudulot ng karunungan. Kung tayo po ay sumasampalataya sa buhay ng Diyos, dapat tayo po ay natututo. Amen. Dapat nagiging tama yung perspective natin sa buhay. Nagkakaroon ng tamang direksyon, nagkakaroon ng tamang agenda, nagiging maayos yung ating pamumuhay. Ano po sabi ni James? Be wise. Amen? Maging matalino tayo. Tandaan po natin, be wise. Kaya po dapat maging watchful tayo. Baka yung ginagawa natin ay hindi na tama, hindi na angkop. We need to check. Because ang sabi ng Bible, hindi ka o hindi dapat tayo sumusunod sa patay na relihiyon. Sumusunod tayo sa buhay na tagapagligtas. The resurrection proved it that Jesus is Lord. Second thing, ano po yung pinapaunawa sa atin? Pangalawang bagay, release power. The resurrection releases power. Verse 8 ng Romans chapter 11, ano pong sabi ng Bible? Basahin po natin, 1, 2, 3. But if the spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Jesus from the dead will also give you to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Ano pong sabi ng Bible? The Spirit of Him who raised Jesus dwells in you. Yung nananahan po sa atin ay ang Espiritu po ng Diyos. The Spirit of God. Ano po sabi ng Bible? He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies sa pamamagitan ng banal na Espiritu who dwells in you. God or the Spirit of God is dwelling in us. Kaya the resurrection releases power. There is power. Amen.
So meron pong kapangyarihan. Meron po. So think about this, brothers and sisters. The same power that opened the grave, the same power that defeated death, and the same power that raised Christ. So that is the same power that lives in you. So ibig sabihin, yung mga bagay po na ito, that is the same power na dapat po ay nananahan sa atin. Amen. We're believing in God. Amen. Yes. Tayo po ay sumasampalataya sa tunay na Diyos. Kinikilala natin ang kapangyarihan ng Diyos. So, ibig sabihin, the Spirit of Him who raised Jesus dwells in us. Yung banal na Espiritu, yun ang nananahan dapat sa atin. Kaya the same power that opened the grave, the same power that defeated death, the same power that raised Christ, that is the same power that lives in us. That is the Spirit of God. Kung yung banal na Espiritu po ang nananahan po sa atin, dapat po tayong magpakaayos because meron tayong Espiritu po ng Diyos. Amen? Your identity, binago na po ng Panginoon. Ano pong ibig sabihin? This means, what is this means? Ano pong ibig sabihin nito? You are not weak. We are empowered by Christ. Amen? You are not weak. Because the Spirit, sabi ng Bible, the Spirit of Him who raised Jesus dwells in you. So ibig sabihin, we are not weak. You are empowered. Yung banal na Espiritu ay nasa atin. Amen? You can raise. Pwede po tayo. If we are not weak, sabi po, you are not weak, you are empowered. Meron tayong kapangyarihan. Ang pinapaalala po dyan ng Bible, we have a power. Meron tayong kapangyarihan, ang salita po ng Panginoon at ang banal na Espiritu. Ano pong ibig sabihin? Kaya natin bumangon. Kaya natin magtagumpay. You can raise from addiction. You can raise from depression. You can raise from fear. You can raise from failure. Kaya mong bumangon mula sa bisyo, takot, pagkabigo at problema because Christ is living in us. Amen. Meron tayong kapangyarihan. We can declare. Kaya sabi ng Bible, you are not weak, you are empowered. Meron tayong kapangyarihan. Meron tayong karapatan. We have an access. Amen? Ano pong tawag sa atin ng Panginoon? Tayo po ay mga anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12, ang sabi ng Bible, read it or say it, wala po dyan sa screen. If memorize po natin, ano pong sabi? Ang sino mang tumanggap at nakipag-isa kay Kristo ay binigyan ng Diyos ng karapatan na maging anak ng Diyos. If anyone o ang sino man, if someone who received Christ as Lord and Savior, He gave the power and authority to become children of God. So sa lahat ng tumanggap, let us always remember, sa lahat ng tumanggap, nakipag-isa, nakipagkasundo, hindi lang po kinilala. Kasi marami pong problema tayo doon sa kinilala. Kinilala lang po, pero hindi po sumampalataya. Magkaiba po yun. Kilala mo lang siya, pero wala kang matibay na relasyon. Kilala ko lang ang Diyos, pero wala akong ugnayan. Magkaiba po yun. Tandaan po natin, malaki po ang diferensya. Kilala mo lang siya, pero wala kang ugnayan. Ang sabi ng Bible, to all who receive Christ as Lord and Savior, He gave the right to become children of God. So ibig sabihin, kung tayo po ay anak ng Diyos, we have a privilege. Meron tayong pribilehiyo. And of course, meron tayong access na tayo po ay makalapit sa Diyos. Amen. Anak tayo ng Diyos eh. Amen. Di ba yung mga anak natin, kahit gaano kakulit, kahit gaano kapasaway, hindi natin pwedeng paghindian because anak natin sila.
Diba? Di natin pwedeng itakwil. Kahit gaano kasama. I think wala naman pong anak dito na masama. Tama? Hello? Lahat ay mabuti. Tama? Tama po ba? Wala pa naman po nagsusumbong sa akin na magpa-file sa barangay eh. Okay? Tama, di ba? Di ba, Ate Jen, mababait naman yung dalawa, no? Di ba, Ate Annabel, ba't parang nakayupo si ate pagtagilid na? Di ba kay Jethro? Proud naman si Mama, di ba? Right. But balikan po natin. Sabi po ng Bible, hindi dapat tayo sumusunod sa patay na relihiyon. Sumusunod tayo sa buhay na tagapagligtas. That's why the resurrection release power. There is power because buhay po ang ating Diyos. In Romans chapter 8, verse 11, the Spirit of Him who raised Jesus dwells in you. So tama, meron pong nananahan sa atin na banal na Spirito. So ibig sabihin, kaya po nating bumangon. Kaya po nating bumangon. Kaya po nating umahon. Kaya po nating umiwas. Kaya po nating magtagumpay because meron tayong Kristo. Amen? And meron tayong access. We have a privilege. We have a weapon. We have a power in the name of Jesus. Amen? So pangatlong bagay na maganda pong makita natin, sabi po ng pangatlo, brings new life. Yung muling pagkabuhay ng Panginoon, pangatlong bagay, ay nagbibigay po ng bagong buhay. The resurrection brings new life. Ano po sabi ng 2 Corinthians 5:17? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old things pass away. Behold, new things have come. So, ibig sabihin, may bagong buhay. The resurrection brings new life. Yung Easter Sunday, o yung Easter po, is about transformation. Transformation. Nagbabago. Because sabi ng Bible, if anyone, ang sino man, so kung tayo ay na kay Kristo, dapat there's something new. Dapat nagbabago in our lifestyle, in our character, in our action, dapat nagkakaroon ng change. Because sabi ng Bible, if anyone is in Christ, if anyone is in the Lord, if anyone who is in Christ, he is a new creation. That's why Easter is about transformation. Why? God doesn't just fix you. Ano po sabi dyan? He makes you. Your fast does not define you. Your mistake do not control you. Ito po ang magandang makita natin. God doesn't just fix you. He makes you. Hindi ka po inaayos po ng Diyos. Amen. Yung Easter po kasi ay pagbabago ng buhay. Kaya nga po ang tawag natin ay ang muling pagkabuhay. So ibig sabihin, binabago. Kapatid, think about this. Kung tayo po ay na kay Kristo, if doesn't change, matakot tayo. Ang tagal na natin kay Lord. Yes, sabihin na po natin yung mga rason natin, kaya naman ako nasa church because my family is a Christian. Yes, maganda naman po. But, think about this. Kung matagal na tayo kay Lord, at hindi pa rin nagbabago at walang pagbabago, we need to check. Kailangan natin balikan, kailangan nating ayusin, kailangan nating magpaayos, kailangan nating i-check. Ano ba ang nangyayari? Nadadaba ba natin talaga ang presensya ng Lord? Nararanasan ba natin ang power, ang pagkilos ng Panginoon? Because sabi ng Bible, ano pong sabi ng Bible? Ano pong sabi ng Lord? Hindi lamang po inaayos, kundi binabago ng Diyos. Your fast does not define you. Your mistake do not control you. Yun po ang sabi ng Bible. Ano pong pinapaalala po sa atin? Ano po ang magandang makita po natin na dapat po nating isipin? Ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang Easter po ay pagbabagong buhay.
Hindi ka lang inaayos ng Diyos, kundi binabago niya tayo. Ang nakaraan mo o nakaraan po natin ay hindi na ang inyong pagkakakilanlan. Tandaan po natin. Your past does not define you. Your mistake do not control you. You have a new identity in Christ. Amen? Binago na po. It doesn't matter kung ano nangyari in the past. It doesn't matter kung anong naging kasalanan natin in the past. It doesn't matter kung anong ginawa mong kasamaan nung nakaraan. Sa Lord, lagi niya pong binavalue yung buhay. Sa Lord, mahalaga yung ngayon. Sa Lord, mahalaga yung ginagawa natin today. Sa Lord, mahalaga yung ating pong commitment. Mahalaga yung pagbabago natin. It doesn't matter kung ano nangyari in the past. Kasi kung tayo ay magdudwell doon sa nakaraan, yun ang problema. Ano po sabi ng Bible? Do not dwell in the past. Look at the future. Yun ang sabi ng Lord. Ano po sabi ni Pablo? Huwag nating tingnan. Huwag na nating balikan. Hayaan natin na tayo po'y magpatuloy para dun po sa hinaharap. Ang nakaraan natin ay hindi ang inyong pagkakakilanlan. Yes, totoo naman, in psychology o sa pag-aaral, may malaking bahagi. Yung nakaraan natin, yung nangyari sa atin, yes, mayroon yung kaugnayan sa ating pong buhay. But think about this. You have a new identity in Christ. Kung tayo po talagang na kay Kristo, may bago tayong pagkakilanlan. Ikaw po ay may Kristo. Mayroon na tayong Kristo sa buhay. Pang-apat na bagay, sabi po dyan, the resurrection guarantees victory. Amen. Kaya nga po, we are not celebrating history. We are celebrating victory. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ano pong sabi? But thanks be to God. Ano pong sabi dyan? He gave us the victory through our Lord Jesus. To our Lord Jesus. Victory. Victory is not something you change. Hindi ito yung hinahabol natin. It is something you receive. Kasi po tayo po ay nagtagumpay na. Amen? Una, hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Tayo po ay pinalaya na ng Panginoon. Amen? There is freedom. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. That's why we have freedom. Malaya na po tayo. And dapat we're not living. O hindi na po tayo nabubuhay doon sa kasalanan. So victory is not something you change. It is something you receive. You don't fight for victory. You fight from victory. Amen? Yun ang dapat po nating makita. Salamat sa Diyos sa nagbibigay sa atin ng tagumpay, at ang tagumpay ay hindi po natin hinahabol. Ito ay tinanggap po natin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At hindi po tayo lumalaban para po manalo. Lumalaban tayo mula sa panalo. Amen. Hindi po tayo lumalaban para po manalo. Amen. Hindi po tayo lumalaban para po tayo magtagumpay. Amen. Ulitin po natin, hindi tayo lumalaban para po tayo ay manalo. Lumalaban tayo mula sa pagkapanalo because we are victorious. Amen. Tagumpay na po tayo. Binayaran na po ng Diyos, natapos na po yung paghihirap. Amen. Natapos na po yung pagdurusa. Tapos na po yung sacrifice. Amen. That's why may kalayaan tayo sa pagpupuri. Hindi na po tayo under the law. We are now under the grace. Kasi po kung tayo po'y babalik pa dun sa sinauna, dun sa unang batas, if we are under the law, every time we worship the Lord, magdadala tayo ng handog. Every time we worship the Lord, walang matitira sa atin. Because dapat lahat tayo malinis. Amen? Lahat tayo ay walang bahid. Dapat ng kasalanan, lahat ng tatayo, lahat ng mangunguna, dapat malinis. Pag tayo may kasalanan, dapat may dala tayong hayop na ihahandog. Amen? Wala naman tayong hayop. Mukha lang hayop. Wala naman po, di ba? Natawa naman kayo. Tingnan niyo mo yung katabi mo.
Salamat sa buhay mo, kapatid. Amen? Victory is not something you chase. It is something you receive. You don't fight for victory. You fight from victory. Ulitin po natin. Kapatid, hindi tayo lumalaban para po tayo'y manalo. Yes, mahirap po iyon. Because yung pananampalataya po natin, hindi po para po competition. Sabi po ng Bible, hindi tayo lumalaban para po tayo'y manalo. Lumalaban tayo mula sa pagkapanalo. Kapatid, victory. We are now victorious. You don't fight for victory. You fight from victory. Tagumpay na tayo. That's why the resurrection guarantees victory. Kaya sabi ng Bible, thank be God. Thank to be God. He gave us the victory. Galing sa Diyos. So ano pinapaalala po sa atin, mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon, because of Easter, resurrection, or the resurrection, now, you are forgiven. Amen. Sabihin po natin, forgiven. Kapatid, the past, the present, and even the future, that is already paid. Bayad na yan. Kuya Rudy, bayad na yon. Tinapos na po ng Panginoon. You have a power. Meron na tayong kapangyarihan. Sabi ng Panginoon, Christ is dwelling in you. And you have a new life. Amen. May bagong buhay. Yung resurrection po, hindi po lang nag-aayos, kundi nagbabago. And you have victory. Meron tayong pag-asa. Tagumpay na tayo eh. Kaya today, mga minamahal, stop living like you are defeated. Start living, you are resurrected. Amen? Stop living, you are defeated. Yung parang patay, na buhay, mayroon pong ganon. Diba? Yung patay na parang buhay, at yung buhay na parang patay, may ganon po eh. Pero kung tayo po ay na kay Kristo, we're alive. Amen? Na kahit na po may problema, kahit may challenges, kahit may pagsubok, kahit alam mo nang petsa de peligro, buhay pa rin. Because may Espiritu po ng Diyos. Pero kung ang Espiritu ay parang patay, abay, matakot tayo. Buhay ka pa, patay ka na. Ang hirap po nun. Stop living like you are defeated. Kapatid, hindi ka talo. Hindi ka tapusan ng mundo. Kung nabigo ka, bangon. Kung iniwan ka, hayaan mo. Hindi ka nawalan. Hindi ka talo. Sila ang talo. Start living. You are resurrected. Bakit? Babalikan natin, kapatid. Pinatawad na tayo. Tapos na eh. May kapangyarihan na ang Diyos na binigay sa atin. May bagong buhay. May tagumpay na. Kaya huwag na tayo mabuhay na parang talunan. Mamuhay ka bilang binuhay ni Kristo. Amen? The tomb is empty. Ang ibig sabihin po, the tomb is empty. Ang ibig sabihin para po sa atin, bilang mananampalataya, nothing is impossible. Second, no situation is final. No life is beyond redemption. Kapatid, Jesus is alive. And because He lives, there is hope for you. Walang laman ang libingan, so ang ibig sabihin, walang imposible sa Diyos. Nabuhay si Kristo. Walang permanenteng pagkatalo. Your situation is not final. Tandaan po natin, ito po ang magandang paalala. Huwag tayong pakampante na okay tayo ngayon. Okay kami ngayon, maayos kami, no. Tiwala lagi tayo sa Lord. Walang buhay na hindi niya kayang baguhin. That's why Jesus is alive. And because He lives, there is hope for us. May pag-asa po. May pag-asa, mga kapatid. Mga kapatid, buhay ang ating Diyos.
At dahil buhay siya, there is hope. May pag-asa. Amen? May pag-asa. May pag-asa po na naghihintay sa atin. May timing, Lord. May timing, may perfect time ang Diyos. May pag-asa sa Panginoon. So, mga kapatid, balikan po natin. If you feel like something is dead in your life, kapatid, if we feel something dead in our life, balik tayo. Jesus is now calling us. Let us come back to Him. If you feel something is dead in your life, wala na po yung init ng paglilingkod. Wala na yung init ng pagmamahal. Wala na yung init ng pag-ibigay. Wala na yung init ng paggalang o reverence sa Diyos. Let us come back to Him. If you feel something dead in our life, let's come back. Let us receive His life. Tanggapin natin si Lord. Yun ang susi eh. If you feel something dead, parang malamig na, wala na yung apoy, wala na yung init, wala na tayong gana, balik tayo. Let's come back. Let us receive yung kanya pong buhay and receive His power. If we feel something dead sa buhay po natin, let us always come back to Him. Balik tayo sa Panginoon. Kung may patay sa buhay mo, mga minamahal, tinatawag tayo ng Panginoon. Kailangan lang po nating lumapit sa Kanya. Tanggapin natin ang buhay at kapangyarihan ng ating Panginoon. Why? Jesus is alive. And because He lives, there is hope for you. May pag-asa po sa Diyos. Amen? Kapatid, buhay po ang Panginoon. Amen? The tomb is empty. Ibig sabihin, nothing is impossible. No situation is final. No life beyond redemption. Walang buhay na hindi kayang pagkuhin, ayusin ang ating Panginoon. At dahil buhay si Kristo, meron tayong pag-asa. Amen. May pag-asa. Kapatid, buhay po ang Diyos. May pag-asa. Sabihin niya natin, buhay si Kristo. May pag-asa, kapatid. Amen? Tayo tayong lahat. Amen? Palapakan po natin ang Lord. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon dahil sa kabila po ng ating nararanasan, sa kabila po ng ating mga suliranin sa buhay, especially yung mga nararanasan natin sa panahon po natin ngayon, and lalo na po yung patuloy na pagtaas ng bilihin, patuloy na nararanasan natin na hirap, mayroong pag-asa, may biyaya po ang Panginoon. And sabi po ng isang awit, bago tayo manalangin, sabi po dun sa title na Because He Lives, sabi po sa chorus, Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. Ano pong sabi? All fear is gone. And because I know He holds the future. And the life is worth the living just because He lives. Kapatid, kaya nating harapin yung bukas. Amen? Kung pakiramdam natin parang wala na pang pag-asa, no. We can face tomorrow. Because buhay ang Diyos eh. Amen? Tama? Na parang wala na bang nangyayari sa buhay natin maganda? Ang pakiramdam natin parang patay? No. Pakiramdam lang natin yun. Pakiramdaman natin ang tinig at ang boses at ang presensya ng Diyos, magiging alive ang ating buhay. Because sabi ng Lord, all fear is gone because I know He holds the future. Amen? Buhay po ang Diyos. Pwede ba natin itong awitin? Ate Karel, pwede ba nating awitin? Kahit po dyan sa audio, pwede po ba nating sabayan? Napaganda pong awit na to, hindi ko po nasabi. Sabayan natin, ayan. Okay lang, Ate Cindy? Sabayan lang po natin. And while we're singing this song,
Can we pause a moment of silence and meditate the message ng ating Panginoon sa buhay natin? Because every year, we're celebrating the Resurrection Sunday. Ano po ang impact sa atin ng pagkabuhay ni Kristo? Huwag sanang masayang na every year, dumadaan lang sa buhay po natin. Sabi ko nga po kanina, kapatid, brothers and sisters, we're not just celebrating the history. We are now celebrating the victory ng ating pong Panginoon. Ayan, sabayan po. Amen. Apat na bagay po. Kapatid, tanggapin po natin. Now, you are forgiven. You have a power. You have a new life. And also, you have a victory. Ulitin ko po, we are not just celebrating a history or just an history. We are celebrating victory. Kapatid, buhay si Kristo, that's why there is victory sa buhay mo. Amen. Ama namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Lord, thank you. Salamat, Panginoon, sa inyo pong walang hanggang biyaya sa amin pong mga buhay. Salamat, Ama, sa inyo pong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kayo po ay naghirap, kayo po ay nagdusa. Ibinigay niyo, O Diyos, ang inyong buhay para po sa amin. And kayo po ay namatay. Pagkalipas ng 3 araw, kayo po ay muling nabuhay. Ama, salamat dahil ang mga bagay na ito ay kaparaanan mo upang kami ay makapagpatuloy. Magkaroon kami ng pag-asa. And we can face tomorrow. Dahil alam po namin, we are victorious. Hindi kami lumalaban para kami ay manalo. Lumalaban kami dahil alam namin na kami ay panalo na. Dahil nagwagi na. Nagwagi na po ang aming Diyos. Tagumpay ang aming Panginoon. Buhay ang aming Diyos at kailanman ay hindi mananatiling patay. Kaya salamat, O Diyos, sa inyo pong napakagandang biyaya sa aming pong buhay, na meron kaming pag-asa, na pagdating ng araw, pagdating ng aming pagsusulit sa inyo, pagdating na kami kunin mo, meron pong pag-asa, may biyaya, may buhay sa kabilang buhay, and salamat, O Diyos. Kaya sa pagkapatuloy ng aming pong buhay, Ama, ilagay mo po sa aming puso, sa aming isipan, ang tunay na diwa ng paglilingkod. Na hindi lamang kami nakakilala, hindi lamang kami tumanggap, kundi ipamuhay po namin ang tunay na pananampalataya at pagkakakilala po namin sa inyo. At hayaan mo, O Diyos, na sa pamagitan ng inyong banal na spirito at ng inyong kapangyarihan, mahikayat, mahamon, makapagpatuloy kami, magamit ang aming mga buhay para po sa inyo pong kaluwalhatian. Kaya, O Diyos, ang dalangin ko, patuloy mo kaming hubugin dun sa nais mo para po sa amin. At kung kami man ay nakakagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo, patuloy mo kaming baguhin, patuloy mo kaming ayusin, patuloy mong itama yung aming mga buhay dun sa nais mo, patungo po lagi sa iyo. Kaya Ma, salamat dahil pinaalala mo sa amin ang inyo pong muling pagkabuhay. At ang inyong muling pagkabuhay ay may malaking kahulugan sa amin pong buhay bilang inyo pong mga anak. Kaya nawa, O Diyos, patuloy pong manariwa sa aming puso't isipan ang inyo pong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo hanggang sa iyong muling pagkabuhay. Salamat, Ama, dahil hindi ka nanatiling patay. Salamat, Ama, dahil ikaw ay buhay. Meron kaming pag-asa. Meron kaming kalayaan. And Lord, thank you. Dahil hindi na po kami alipin ng kasalanan. There is freedom. There is hope. And there is victory. Lord, continue to bless these people. Continue to anoint your people. And continue to use your people for the expansion of your kingdom. And Lord, salamat. Dahil naniniwala po kami, may mission kayo sa aming mga buhay. May plano kayo sa iglesyang ito, sa mga gawain
na meron po kami. Marami pong salamat. Ama, kayo po ang nakakakita ng mga kalagayan ng bawat isa sa amin. Alam mo, O Diyos, ang aming sitwasyon. Alam mo din, Panginoon, ang kalagayan ng aming espiritual na buhay. Kung kami man ay nanlalamig, kung kami man ay nanghihina, Lord, muli, katagpuin niyo po kami. I-restore mo kami, buhayin mo ulit, gisingin mo, Panginoon, pag-alabin mo, pag-initin mo, ibalik mo yung dating sigla o dating sigasig ng aming pananampalataya. At hayaan mo, O Diyos, na patuloy na magamit ang buhay po namin para sa inyo pong gawain. Kaya Ma, salamat po dahil ikaw ay nabuhay na magmuli. Salamat dahil meron kaming pag-asa. Kaya Ma, tunay O Diyos na hindi kami nagsa-celebrate dahil lamang sa kasaysayan. We are celebrating because of victory. Lord, meron pong katagumpayan. Tagumpay po kayo at tagumpay din po kami. Kaya Ma, marami pong salamat sa inyo pong biyaya. Nawa O Diyos, ang inyo pong salita ay patuloy na manatili sa aming mga puso. At hayaan mo, O Diyos, na ang inyo pong salita ay mamunga, ito po ay lumago at magamit sa pagpapatuloy naming paglilingkod sa inyo. Pagpalain mo ang bawat isa, palakasin ang bawat isa, hamunin mo ang bawat isa, i-encourage mo ang bawat isa, gisingin mo ang bawat isa sa amin, at gamitin mo ang bawat isa para po sa ikalalago pa ng inyong pong mga ministeryo. And Ama, salamat sa inyong pong biyaya, salamat sa inyong pag-ibig, salamat sa inyong pong habag, sa inyong pong grasya, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tunay, O Diyos, na kayo po ay dakila at makapangyarihan sa lahat. Muli, Ama, sa inyong pong papurit pagsamba, marami pong salamat. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin na mayroon pong pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat na nagmamahal sa ating Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang word. Thank you for watching. Here at Green Pastures World Mission Church, we are committed to building intimacy with God and His church. We'd love for you to stay connected. Follow us on our social media channels for more uplifting content. See you in our next video, and may you be blessed.